Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Friday. At ito po, ipagpapatuloy pa rin natin yung ating ginagawa at pinag-uusapan simula nung Tuesday, yung part 1 natin. Pinag-uusapan natin kasi sa ating Midday Boost program at ngayon ay part 4 na itong 7 sintomas ng spiritual na panlalamig. And if ever po na hindi nyo napanood yung part 1, yung part 2 and 3, nasa YouTube channel lang po natin yan. I-search nyo lang po UCKG Hong Kong. And then, punta po kayo sa playlist, Midday Boost. I believe, siguro sinasabi nyo, paulit-ulit naman si Pastor. Pero alam ko na yung iba sa inyo bago lang na nanonood ng program natin. So, makakatulong ito para sa inyong lahat. And talking about makakatulong to para sa inyong lahat. Itong buong week na to, ito nga yung final symptoms na pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung sintomas. Pag sinabing sintomas, 'di ba parang sakit, yun yung usually may isip natin. Kasi and then kapag sakit, usually mako-connect natin sa check-up. And itong program natin sa buong week is parang naging spiritual check-up, hindi lang para sa inyo kundi para sa akin rin. And I believe just yung 6 symptoms, marami na tayong natutunan. Pero anong gagawin mo sa natutunan mo? We are talking about yung nangyari kay Samson. Alam niyo po na si Samson ay isang example para sa ating lahat. Kasi siya yung tinuturing na pinakamalakas na lalaki na nabuhay. But even though pinakamalakas na lalaki, bumagsak siya. Bakit siya pinakamalakas? Dahil sa Diyos. Yung nanay niya merong vow na hindi gugupitan yung buhok niya. Pag nagupit yon, mawawala yung lakas kasi wala na yung vow. Yung lakas is nasa vow. Yung lakas is nasa tipan sa Panginoon. And talking about itong tipan sa Panginoon, covenant natin sa Diyos, huwag niyo pong pabayaan to. Huwag niyong pabayaan. Bakit hindi niyo dapat pabayaan? Kasi itong si Samson, kasi let's read para mas maintindihan po ninyo. Nakasulat pa rin sa Judges chapter 16 verse 20. Sabi dito, at sinabi sa kanya ni Delilah, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ng Panginoon. Ang nag-caught rin ng atensyon ko dito, yung final part, hindi niya namamalayan na iniwan na siya ng Panginoon. And talking about iniwan na siya ng Panginoon, I was just thinking, yung Diyos hindi madaling sumuko ha. Alam niyo po ba yon? Yung Diyos hindi madaling sumuko. Alam nating lahat yan. Pero para umabot sa point na iniwan siya ng Diyos, hindi yan nangyari sa isang iglap. Kaya nga ang nangyari, hindi niya namalayan. Bakit? Kasi ang dami ng advice, ang dami ng babala, pero hindi siya nakikinig. At yan rin po yung nangyayari sa napakaraming Christian. Tandaan niyo po ito, pinag-usapan nating spiritual na panlalamig, hindi daw namamalayan. Bakit hindi namamalayan? Kasi tuso yung dyablo. Hindi niya hahayaan na bumagsak ka agad-agad. Bakit? Kasi kapag bumagsak ka, parang ano lang rin yan eh, pag biglaan yung bagsak mo, mahahalata mo. At pwede kang may gawin. Parang, 'di ba pag naamoy mo may linuluto kayo, naamoy mo, masusunog pa lang, kaya pang maagapan. Pero pag naamoy mong sunog na, tapos na. Wala na, hindi mo na maagapan. Sa dyablo, the same thing. Pag nalaglag ka na, tapos na. Pero sa dyablo, unti-unti ka niyang, pasensyoso siya. Lagi niyo po yan tandaan. Nangyari rin yan, kasi iniisip ko yung Diyos, ang haba ng pasensya. But even though napuno rin siya kay Samson, iniwan niya si Samson. Bakit?
nasira yung panata nasira yung vow, nasira yung sumpaan. At mag-ingat ka rin po na hindi mangyari na mabasag mo yung or maputol mo itong sumpaang ginawa mo sa Panginoon. Yan po yung reason kaya ang symptoms, number 7 and last is ito, hindi ka na nagsasakripisyo ayon sa hinihingi ng iyong pananampalataya. Sa lahat po ng sintomas 1 hanggang 6, lahat po yan nag-i-involve ng sacrifice. Bakit? Kasi ang relationship sa Diyos ay nabubuo sa sakripisyo. Pag walang sakripisyo, hindi aalab yung relationship sa Diyos. Yan yung fuel natin. Yan yung fuel natin. Just remember this. Itong huling verse na babasahin natin ngayon, ito ay babala para sa ating lahat. Anong sabi diyan? Matthew 24:12-13. Lalaganap ang kasamaan. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Hindi kausap dyan yung kung sino-sinong tao, ang kausap dyan tayong Christian. Manlalamig daw yung pananampalataya, yung pag-ibig, pero sabi yan sa baba, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So, lalaganap yung kasamaan. Ibig sabihin, mas magiging mahirap. Lalaganap yung pasama ng pasama kasi ngayon, pwede nating paniwalain yung sarili nating okay tayo. Pag ikukumpara natin yung sarili natin sa iba, ang kaso, ang mundo natin pasama ng pasama. Huwag mong ikumpara yung buhay mo sa iba. Ikumpara mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. Kasi para sa ngayon, ang mas mabait na lang kumpara sa mga tao ngayon. Hindi sapat. Bakit? Iba na yung utak ng tao. Baliktad na yung mundo natin. Pero sinabi dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya yung maliligtas. So mga kaibigan, panoorin nyo po yung program natin mula part 1 hanggang 3 and 4. And then start nyo nang isulat sa papel kung wala kayo ng papel na yon. Lahat ng rason at kalaban ninyo spiritually speaking. Ano yung nagpapahina sa inyo? Agapan natin. Huwag natin hayaan na umabot sa punto na sukuan tayo ng Diyos. Bakit sukuan? Kasi tayo ang unang sumuko. Naintindihan niyo po ba? Hindi iniwan ng Diyos si Samson. Ang unang nang iwan si Samson. Pinutol niya yung vow. Sa time na nagsinungaling siya, sa time na, alam mo yun, makisama siya sa hindi naman nila kabayan. Kasi yun yung batas ng Diyos sa kanila. Huwag kayong hahalo sa mga pagano, sa mga walang Diyos. Sa start ng moment na yun, doon niya naputol yung sumpaan niya sa Diyos. Bakit? Sariling kalooban yung pinairal. So, sacrifice. Halimbawa, this coming weekend, it's gonna be a sacrifice para sa inyo. Iba sa inyo, halos maghapon sa church. At marami tayong nagaganapin. Like for example, this coming weekend, meron pa kayong self-help meeting. So, 2:00 yan ng hapon. So, sa pag-attend po ninyo, isang part ng sacrifice. Kasi attend kayo ng morning tapos babalik pa kayo sa hapon. Isang part ng sacrifice. Pero sa isang reason, palaguin yung relationship natin sa Panginoon. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. So, kung natulungan po kayo nito, please i-share ninyo. Hindi lang sa mga ka-churchmate, kahit as in ipakalat nyo to. Ito, malay mo ito ay gamitin ng Diyos na chance para yung mga tao na hindi na katulad ng dati. Katulad dito, sabi, di ba, St. Thomas ng Palalamig, sabi ni Samson, hindi, makakawala ako tulad ng dati. Mga kaibigan, minsan yung relasyon mo nga sa Diyos, di na tulad ng dati. Pero tinatawag ka ng Diyos para mag-revive again. Okay? So ito po yung ating address, ating information ngayong weekend, Saturday bukas, Sunday, ngayong weekend na to. So feel free to scan yung QR code for more information. Okay? Mga kaibigan, makita-kita po tayo sa Monday na. Hindi, sa Sunday muna sa church or ngayong weekend sa church. Then yung midday boost natin, magbabalik sa darating na Monday. Kasama ko po yung wife ko sa Monday. So
huwag niyo pong i-miss. Pagpalain po kayo ng Diyos.